ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang pagmamahal ng Diyos Ama at ang pakikiisa sa Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay Huwebes at pagkatapos ng Linggo ng Pentecostes, wag po natin kalilimutan sa linggo ng Santissima Trinidad, dakilang Santatlo. Doon po tayo pupunta, kaya laging sasabi tayo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon pong Huwebes ay kapistahan ng Panginoong Hesus, ang walang hanggan at dakilang pare, eternal and high priest. Pagdasal po natin lahat ng pare para maging banal. Kailangan natin ang pare para sa misa. Ang misa ay pakiisa natin kay Jesus. Yan ang paraan para tayo mag-anak ng Diyos, puspos ng Espiritu Santo. At yan po, ating pagdasal ng kabanalan mula sa Santo Papa, Leon ika-14, mga obispo, ating Arsobispo Garcera, at ang mga kaparian para maging banal at laging may maganda tayong pakikisa kay Jesus sa banal na Eucharistia. At tayo po'y maging banal din. Mga gili kong kapatid, ngayon po'y Holy Year. Ang ating pinagninilay ayon doon sa yumaong Papa Francisco ay tayo ay naglalakbay, pilgrims of hope, ng pag-asa. Ang ating pong hope ay makarating sa ating patutunguhan, wala iba kundi ang buhay na walang hanggan sa piling ng dakilang Santatlo. Pagsisihan natin pa ating mga kasalanan, hilingin natin ang kapatawaran sa Diyos sa lahat ng ating mga naging pagkukulang at pagtataksil sa Kanya, at higit sa lahat yung pagkalimot natin magpasalamat sa Kanya sa walang hanggang kabutihan na ginagawa Niya para sa atin. Tandaan natin, ang ating Panginoon Diyos ay maawain at walang hanggan Kanyang pagmamahal sa atin. Handa Siya magpatawad at tutulungan tayo sa ganap na pagbabago, pakikisa sa Kanya. Panginoon Hesus, Ikaw po ang dakilang Diyos, pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan, kagalingan, kabanalan at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon Hesus, kayo po ay tunay na Diyos sapagkat anak ng Ama at tunay na tao sapagkat anak ng Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Hesus, kayo po ay kapiling ng Ama at ng Espiritu Santo sa walang hanggang buhay, ngunit ang inyong pagkatao, na aming pagkatao, itinaas ninyo sa inyong pagka-Diyos upang doon din kami makarating. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinilang po ninyo ang inyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa inyong kalwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin po ninyo na sa pagkakalob ng Espiritu Santo, ang inyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng inyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kalang tinanggap sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa Kanya ng Diyos ang Kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay Kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Ang Espiritu Santo ay nagpatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Iuukit ko sa kanilang puso ang aking utos
at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko naaalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabilang tabing alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matipay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ikaw, Panginoon, ay walang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang nais ko'y sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, di ako titigil ng pagpapahayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inililihim sa aking sarili. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. At sinabi niya sa kanila, malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang Pampaskong ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Hinawakan niya ang isang kalis at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayun din naman, hinawakan niya ang kalis pagkatapos maghapunan at sinabi,
ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid, tayo po'y nagkakasama-sama dito sa pangbansang dambana sa karangalan ni San Padre Pio. Na si San Padre Pio at lahat ng mga banal sa pangunguna ng Mahal na Birhen at ng mga anghel ay sila ang nagdadala ng pasasalamat natin sa Diyos. At mabutit narito kayo para magpasalamat sa Diyos, pero ang akin pong payo sa inyo at sa lahat, yan ang payo ni Jesus mismo at ng simbahan, kailangan walang tigil ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Ang pagpapasalamat, thanksgiving, sa wikang Grego, Eucharistia. At sabi nga ng ating mahal na Panginoon, dun sa huling pangungusap, nung kanyang inialay ang tinapay na naging katawan niya at yung kalis ng dugo, yung alak ay dugo niya, sabi niya, sa sunod na ipagdiriwang niya ito ay kapag tayo nasa kaharian na ng Diyos. Ibig sabihin nasa langit, kung saan ang Diyos ay naghahari, ang kanyang kalooban ay tinutupad natin. Yun po ang mga anak, katulad ng kaisa-isang anak ng Diyos, anak din siya ni Maria bilang tao, at sabi, sapagkat siya Diyos na tao, Diyos na totoo, ano man totoo, si Maria, ina ng Diyos, pero ang anak ng Diyos, mula't-mula pa, anong kanyang sinasabi, yun dapat sasabihin din natin lagi, walang tigil, bawat sandali. Anong sabi natin dun sa Salmo Responsorio? Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Nasa Ama namin, may karapatan tayo tumawag sa Ama ng Ama, sa Diyos ng Ama, kung susundin natin ang kanyang kalooban. Yan ang mga anak. Si Jesus ay anak ng Diyos, isa ang kanilang kaisipan, ang Ama at saka ang Anak at Espiritu Santo, ang kaisipan ng Diyos, tinutupad lagi ng Anak. At tayo ay dapat maging anak ng Diyos din. Nilikha tayo ng Diyos, ang tao, nilikha ng Diyos para maging kawangis niya. Kung kawangis tayo, ay ditatay natin ang Diyos at tayo larawan ng Diyos. Nakikita dapat sa atin ng Diyos. Pero, bagamat nilikha ng Diyos, nagpasaya ang Diyos na tayo maging kawangis niya, lumabag ang tao. Hindi lang si Adan yan, tayong lahat ay mga anak ni Adan at saka ni Eva na hindi tumupad sa kalooban ng Diyos. Sa halip, ang tinupad ay kalooban ng kaaway ng Diyos. Ang tawag ay Satanas. Yung Satanas, ibig sabihin, kaaway ng Diyos. Alam natin ang kasaysayang yan, at tayo yan ay bahagi ng ating pagkatao, kahit tayo isinilang na makasalanan, ibig sabihin malayo sa Diyos, hindi tumutupad sa kalooban ng Diyos. Pero, nais pa rin ng Diyos na tayo makarating sa kanyang piling. Walang hanggan, buhay na maligaya. Sapagkat kung hindi tayo sa piling ng Diyos, kapahamakan yan. Kahit sa lupa pa, dito pa lang, kapag tayo malayo sa Diyos, marami tayong mga hindi mabuting nangyayari sa ating buhay. Sapagkat lahat ng kabutihan galing sa Diyos, ang kasamaan ay galing sa kalaban ng Diyos. Kaya, nung tayo maging makasalanan, hindi tayo pinabayan ng Diyos. Bagkus, sinabi nga sa unang pagbasa, ngayong kapistahan ni Jesus na kataas-taas at walang hanggang pare, si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan. Inihandog niya kanyang sarili sa Diyos.
bilang tao. Kailangan maging tao siya. At ang iaalay sa Diyos para maging kaisa tayo ng Diyos ay ang katauhan, ang katauan ni Kristo. Na yun ay atin, galing sa mahal na Birhen. Yan ay pagkatao natin. So, ang anak ng Diyos na laging mula't mula pa, everlasting ang kanyang sinasabi, "Here I am, Lord, I come to do your will." Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Yan ang anak ng Diyos, naging tao bilang tao. Yan din ang sinabi niya, kahit na kamatayan, hirap at kamatayan sa krus. Sabi niya sa Diyos, sa Ama, "Here I am, Lord, I come to do your will." Kalooban ng Ama, kita niyo yung larawan dyan, yung Ama yung nasa itaas, bago may ang Espiritu Santo nasa gitna. Si Jesus, parang nakadipas siya. Ang krus nasa likod ng Ama Nakadipas siya. Bakit hawak siya ng Ama, ng kamay ng Ama? Sapagkat sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Magsakripisyo ng kanyang buhay para tayo makarating sa kalangitan, sa buhay ng Diyos. Yan. At alam niyo, mabalik na rin kung kayo dito sa tapat namin, ay nandyan sa tapat ng Ama, ng Diyos Ama, ay si San Jose. Sapagkat si San Jose ang talagang tapat, the perfect image, icon of God's fatherhood. Lahat ng mga tatay dapat ganyan. Kaya mga tatay ayon sa buhay katawan, dapat larawan tayo ng pagiging ama ng Diyos. Kaya masama tayong ama, pati kami mga pare, ama din kami, sapagkat ang lahat ng mga binigay ng Diyos sa aming alagaan para dalhin kayo sa kanyang piling, ayan ang tungkulin namin, kay mga anak namin. Yun, kaming mga ama, ang mga kalalakihan, ang mga namumuno, nagmamahal sa kanyang kabiyak at saka sa kanyang mga anak, dapat ay larawan ng Ama. At lahat ng isilang ninyo ng mga anak ay anak ng Diyos. Tingnan ninyo, sa kabila dito, nandiyan si San Jose, ang ina ng Diyos na tunay, si San Jose, abang turing. Pero ang katauhan ni Kristo galing sa mahal na Birhen, narito siya, nakaupang mahal na Birhen, siya talagang puspos ng Espiritu Santo, sa pamamagitan niya ay isinilang ang anak ng Diyos bilang tao. Yun. Si Jesus, batang si Jesus. Ang mga bata, sabi nga ng Panginoon later on ay maging katulad tayo ng mga musmus. Sapagkat yung mga musmus, buong pagtitiwala sa Diyos. Alam nila sila ang anak ng Diyos mismo, naging kawawa, maging mahina, batang-bata, pero nagtitiwala sa Ama ng larawan ngayon si San Jose at sa kanyang ina. Alam niyang mahal sila. Ayan, ang Diyos na mahal ng Diyos ay naging tao. Ito pong tandaan natin. Yung dakilang santatlo, yan ang pagdiriwang natin sa linggo. At yan, makikista tayo sa linggo sa Ama, Anak at Espiritu Santo sapagkat tayo puspos ng Espiritu Santo na galing dun sa anak ng Diyos na naging tao. Yan ang buhay ng Ama at ng anak. Ang walang hanggang buhay. Yan ang Espiritu Santo, ang pagmamahal nila. Ibinigay din sa atin. Saan ibinigay yan sa lupa? Sa pamilya. Pagkakaisa ng tatay, nanay at mga anak, yan po ang dakilang santatlo sa langit. At papuntang langit lahat ang pamilya dapat. At ang buong sangkatauhan ay dapat isang pamilya na dadating sa langit, sa kaharian ng Diyos. Ang nandun pa ngayon lamang na katawan at kaluluwa ay ang mahal na Birhen. Yan ang ika-4 na misteryo ng luwalhati. Ika-5 misteryo ng luwalhati, ang mahal na Birhen, pinarangalan, binigyan ng dangal, yung iniwala ni Eva at Adan sa kasalanan, nawalan sila ng dangal ng Diyos, yan, binigay kay mahal na Birhen ang dangal ng Ama, Anak at Espiritu Santo, yung ganap na pagkakaisa at ganap na pagmamahal. Yan ay para sa atin sapagkat tayo'y anak ng mahal na Birhen. Kailan tayo naging anak ng mahal na Birhen? Sabi ni Jesus, doon nga sa Kalbaryo, nung iniaalay niya ang kanyang sarili sa Diyos na hindi tatanggihan ng Diyos, at tayo dapat ay kasama niya. Sabi niya din sa kanyang ina, babae. Bakit babae ang tawag sa kanya ng ina? Sapagkat dun sa unang aklat ng banal na kasulatan, sabi niya, lalagyan ko ng pagtutunggali, ikaw, sinakusap ng Diyos, yung demonyo. Ikaw at ang babae. Yan, magkaaway ang babae, ang mahal na Birhen, at saka ang Diablo. Hindi siya magtatagumpay laban sa mahal na Birhen. Gusto niyang sakmalin ang iaanak ng babae, ngunit iniligtas ng Diyos. Yun ay Diyos mismo, anak ng Diyos. At nakikipagyera siya, sabi sa huling aklat ng banal na kasulatan, yung pahayag, dahil hindi niya natalo ang Diyos,
hindi natalo ang ina ng Diyos, ang kanyang aawayin ay yung ibang mga anak ng babae. Diyan tayo, anak ng babae. Sinabi ni Jesus sa krus, doon sa Golgotha, sa Kalbaryo, babae, hayan ang iyong anak. Sa ngayon, tayo nasa paanan ng krus, sa Golgotha tayo, ang ginagawa natin pag nagbimisa, kapag tinutupad natin ang kalooban ng Ama, narito ang mahal na birhen at ang mga banal kasama si San Padre Pio. Lahat ng mga anghel narito sapagkat langit na ito, sapagkat ay nakikisa sa anak ng Diyos. Yan sa Eucharistia, sabi niya, ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ay aking katawan, ang dugo na iinumin ninyo, ang alak na iinumin ninyo ay aking dugo. Hindi nagyayabang ang Diyos, hindi tayong nilinlang ang Diyos. Kaya misa, yan ang paraan para tayo maging kaisa ng Diyos. Ang tanda niyan, tayo nasa paanan ng krus lagi, nagkukurus tayo lagi. Andiyan ang mahal na birhen, sinasabi sa kanya, yan, mga anak mo. Kahit tayo nagkakasama-sama sapagkat anak tayo ng mahal na birhen, anak tayo ng Diyos. At sinasabi sa inyo, sinasabi kay San Juan noon, sinasabi sa atin na pinakamamahal na disipulo ni Jesus, sabi niya, hayan ang inyong ina. Yan, kahit ay yung si Jesus na pare, bakit siya pare? Sapagkat dinala ni Jesus ang pagka-Diyos sa piling natin, siya ang Diyos na sumasa atin, Emmanuel, at dinadala tayo sa kanyang pagka-Diyos, iniligtas tayo, tinatas tayo. Si Jesus, ang ibig sabihin ng salitang Jesus ay, ang Diyos ang aking tagapagligtas, ang Diyos ang nagtataas sa akin sa kadakilaan. Yan, si Jesus, ang dahilan kung bakit tayo nagiging anak ng Diyos. Kaya sigurado tayo sa langit. Sigurado ba kayo sa langit? Alam nyo, malalaman sigurado kayo sa langit. At dapat, sapagkat sabi nga ng sumula sa mga taga-Ebreo, tayo malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan. At muling pagkabuhay ni Jesus, yan ang pinagdiriwang natin. Nung itinatag ni Jesus ang sakramento ng Eucharistia, na yan para natin, para tayo makakisa sa krus, ano sabi niya? Gawin niyo ito bilang pakikisa sa akin, pag-alaala sa akin. Tuwing aalala natin itong nangyari sa kanya, yung ginawa niya, tayo nakakaisa niya. Yan ang Eucharistia. Yan ang Eucharist, na sabi ko kanina, ang biyaya ng Diyos, yan ang bigay ng Diyos sa atin, si Jesus. Yan ang bigay natin sa Diyos, kasama na tayo, si Jesus pa rin, Eucharist. Ang gift, the gift. Ano? Yan, tayo malaya na makakapasok sa dakong kabanal-balan, sa kadakilaan ng Diyos sa langit. Dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Niluwalhati yung kanyang pagkatao. Hindi niya kailangan sapagkat siya maluwalhati na. Pero ang pagkatao natin kailangan na luwalhatiin. Kaya alagaan natin ating katawan, huwag gagamitin sa kasalanan. At ang ating katawan ay dapat mabuhay na magulo. Ibig sabihin, makararating sa kawalang kamatayan ng kalagayan ng Diyos. Yan tayo para dyan, para tayo maging anak ng Diyos. Kayo ba makakarating sa magiging anak ng Diyos? Gusto yan ng Diyos. Kung ayaw nyo, hindi kayo makakarating doon. Paano tayo makakarating doon? Di ba makiisa tayo kay Kristo? At anong gagawin natin para makiisa si Kristo? Sabihin lagi natin at gawin natin, Here I am, Lord, I come to do your will. Kung ayaw nyo pumunta sa langit, huwag ganyan yung gawin ang kalooban ng Diyos. Yan ang kasalanan. Yan ang gawin ng demonyo, ng Satanas. Pero tayo pupunta sa langit, sigurado sa pagkigusto ng Diyos, at pumapag tayo, anong paraan? Pakikisa kay Kristo, maging anak ng Diyos. Ang sinasabi lagi, mula't mula pa ni Kristo, at dapat sabihin natin lagi, Here I am, Lord, I come to do your will. Then, totoo yung sinabi nung sumulat ng sulat sa mga taga-Ebreo. Binuksan ni Jesus para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Nung kailan, yung Diyos nandun sa Holy of Holies, hindi makakapasok ang mga Hudiyo. Pero, nung si Jesus dumating, wala ng tabing. Makakapasok tayo, makakaharap tayo sa Diyos, at yan ang ginagawa natin ngayon, at yan ang gagawin natin ng walang hanggan sa langit. Kaya kayo ba'y masayang narito? Dapat tayo masaya lagi, pupunta sa simbahan, mag-aalay ng misa. Yan ay alay ni Kristo sa Diyos, sa ngalan natin, kasama tayo. Ito ang paraan para tayo isa ni Kristo, maging anak ng Ama, at puspos lagi, katulad ng Birheng Maria at ng mga banal, katulad ni San Padre Pio, ng Espiritu ng Diyos. Espiritu ng kabutihan, Espiritu ng kadakilan, Espiritu ng buhay na walang hanggan. Naparito tayo, salamat kay San Padre Pio,
upang magkatagpo ng tunay na kagalingan. Ang kagalingan ay buhay ng Diyos, kasama rin ang paggaling ng ating mga karamdamang pangkatawan. Yung katawan natin ay dapat maging ganap kung na kay Kristo at lalo higit kung kapiling na ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga gili kong kapatid upang itong ating sakripisyo, tanda ng pag-alay natin ating sarili, ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamag-itang si Jesucristo, ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa inyo ang aming mga handog na ito at kami naway gawin ninyong kalugod-lugod sa hain sa inyo sa pamamagitan si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang inyong anak ay naging lingkod po ninyo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasa inyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan po ninyo upang kami makapaglingkod sa inyo. Ipinamanan niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinutungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghain ng anak ninyong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa inyong angkang dinudulutan ng salita ninyo't pagkaing bumubuhay. Kaya sana mga helang sisiyawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana,
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kayo nga po ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, kayo niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gulitahin, sarili ay hinihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harapan po ninyo para maglingkod sa inyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong
Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang isang angkan ng Diyos na tinipon ng Panginoon Hesus, awitin natin ang buong pagmamahal, ang panalangin sa Ama na itinuro sa atin ng Diyos Anak. Sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kamin ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng ganap na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag po aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa akusisya ng inyong kalooban, nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magkaganda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa ating mga kasalanan. Mapapalad tayong tinatawag niya upang makibahagi sa kanyang makadiyos na buhay.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pinagmamasdan ko ang langit, nagawa ng iyong mga kamay, ang buwan at mga bituin na sa langit iyong inilagay. Kanganga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. O sino kaya siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mong anghel ang katulad, pinuno mo ng karangalan. Kanganga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Malayo man ang tao sa lupa, sakupin man niya ang buwan, ikutin man ang kalangitan, ang Diyos rinang dinadatna. Kanganga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari sa Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Pinagmamasdan ko ang langit, nagawa ng iyong mga kamay, ang buwan at mga bituin na sa langit niyong inilagay. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang banal na pagkain na aming pinagdiwang at tinanggap upang sa aming matibay na bagkis ng pagmamahal sa inyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito ng pananalangin, rosaryo, imahin, dasalan, krusipiho at iba pa, na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal na magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. Maiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at tagring lagi ang pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat din po sa inyong lahat. Ipahayag kanyang paggaling at habag, sa buhay pa